Mga balita ngan impormasyon nga angay hibraan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Pag-umento han sweldo han mga magtatrabaho ha pribado nga sektor ng mga kasambahay ha Rehiyon 8 aprobado na. Datos tikang ha community-based monitoring system han rehiyon nagpapakita hin problema ha kakulangan ha pagkaon nga iba-iba nga ayat ha panlawas. Advokasya kontra HIV/AIDS sa Northern Samar ginpakurkusog durante ha pag-obserbar han World AIDS Day. Tuminungnong han Maasin City, Bomida han National ngan Global Disaster Resilience Initiative. DepEd Borongan City, ginpasinunggan ang ilang mga partner ngan stakeholders sa edukasyon. Christmas lighting ceremony ha Ormoc City, nga iba pa nga partihan Leyte, naghatag hin karibhong ngan paglaom yan na nga kapaskuhan. DOST, magpapahiluna hindag ko nga mga proyekto ha probinsyahan biliran. Haratsada balita, Bangko Sentral ng Pilipinas ginaghat ang publiko nga maging alerto ha peking nga mga kwarta yan nga kapaskuhan. City Health Office nagpahimatngon ha pagitaas han HIV/AIDS cases sa syudad. Ministry of Education han Taiwan nagaghat ang mga Filipino foreign students nga mag-eskwela ha Iran nasud. Han News and Information Center DILG 8 walo nga LGUs pinasinunggan han National Subaybayani Awards. NMP makarawatin senior high school students para hin work immersion. Ha istorya panlawas, HIV/AIDS ha mga nagbuburod pag-iistoryahan. Mga detalye han aton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan inian amon ika-46 nga edisyon han Agenda Hautso. Hinaot unta na ada kamo ha maupay nakahimtang niya. Ako ay Frederick Homeres. Bulan na han Desyembre, karuyag singon, di rin na maihang pagsaling urog, han kapaskuhan. Kaupo den holidays amon mensahe han kalinaw ngan paglaom, din hi Agenda 8, an among paghinaot nganan kalinaw, ngan pagigugma, hindi rilayan ang kapaskuhan, kundi habugos nga katuigan. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada semana ng edisyon ng Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita ng Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Huye Espinosa. Ang Agenda Hautso in iyo masusundan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa han 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ngan Berada Teleradyo, ha IBC 6 han Palo. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda Hautso. Agenda Hautso. Pagumintuhan sweldohan mga magtatrabaho ha pribado na sektor ngan mga kasambahay. Hariyon 8 aprobado na. Adan report ni Sol Alarcon han PA Eastern Visayas. Opisyal na ginpasamo kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB din heron 8 kung saan magiging epektibo ang 35 pesos nga aumento han kada adlaw nga sweldo han mga magtatrabaho sa pribado sektor din ha aton rehiyon. Ay laruman wage order number RB 8-25. Epektibo Disyembre 8 yan ang tuig igpapatuman ang siyahan nga tranche nga nagkantidad din 17 ka pesos. Ini in 15 dias pikang may publikar mantalaan na naglabay nga Nobyembre 22 siya nga tuig. Samtang ang bibili nga 18 pesos o second tranche ay papatuman ang Hunyo 1 sunod nga tuig. May tungod din nga aumento magiging 440 pesos na tikang han 405 pesos ang minimum nga sweldo han mga magtatrabaho sa agriculture, cottage nga handicraft industry. Nga sugod man ang mga service retail establishments nga may adala usa nga da na pulo nga trabahante. Samtang magiging 470 pesos tikang ha 435 pesos ang sweldo han mga magtatrabahohan nan agriculture sector ngan ang mga establishmento nga may na pulo o sobra pa nga empleyado. Sa nga press conference ginklaro ni Attorney Dax Villaruel, chairperson han RTWPB nga regional director han Dole, nga lakip gihapan aumento sa sweldo ang mga kasambahay. The regional board also approved
a 400 peso monthly increase for kasambahay sa first classification mo ito, kasambahay in chartered cities and first class municipalities. Raising the monthly minimum wage to 6,400. On the other hand, kasambahay in other classes of municipalities from 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th class municipalities will receive a 300 peso increase, which raises the monthly minimum wage rate to 5,800. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda, ha-8. Datos tika nga community-based monitoring system han rehiyon nagpapakitang problema hakakulangan na pagkaon nga iba-iba nga ayat hapan lawas. Adin report ni Alet Reyes han PAA Leyte. Happy nakaori nga datos ang community-based monitoring system pinagin Philippine Statistics Authority. Nagpakita nga may daytaas nga ihapa food insecurity dinhi sinirangan Visayas. Nangangaroy sidgon nga may dadako nga ihapin mga individual o pamilya nga diri nakakakaon na usa ka adlaw o di man ngani diri nakakaon hinsakto hasulod hin usa ka adlaw. Naisabutan nga ang mga rason hiniamo ang kakablasan ngan kawaray kwarta agud makapalit ang pagkaon o di man ngani waray access para makapalit ngan makakaon mga masustansya nga pagkaon. Sa Malacan Zonia Salazar, PSA Eastern Visayas Supervising Statistical Specialist, aada 58.2% ang mga katawhan ang nababaraka kung may ada bahira makakaon. 38.8% naman ang diri nakakakaonin masustansya nga pagkaon. 37.5% ang guti ay la ang gin kakaon, nga 19.5% naman ang nagpalipas pagkaon hasulodin usa ka adlaw. So kahit one time lang na hindi kayo nakakain ng pamilya the entire day, so counted pa dito. No? Kahit one time lang yun. So counted pa rin siya. Pero kahit na, no, that's still alarming, no? Na yung buong pamilya hindi nakakain. Kasi walang pagkain at walang pambili ng pagkain. That's 6.3%. If you round it off, that is about 1 in every 20 households. Hayaan ba natin magutuman ng ating kababayan? Darahin nga Staduhan Food Security hariyon, indudusoyenahan mga researchers ang pagbuhat hin masusi nga pagstudyo agud matudlo ka rin sakto nga rason kay anong may ada sugad hini nga problema ang mga komunidad. Sumalahan Eastern Visayas Health Research and Development dini hini nga bahin nasulod ang kaimportantehan mga pagstudyo o research nga nakakabulig ang mga LGU ngan local policy makers agud makaghimo mga programa nga tinuod ngan direkta nga makakabaton hini nga problema. Dara hini nga datos ginahagahat naman han government agencies sugad man ang mga local government units nga magpatuman hin whole of government approach agud mabaton ini nga problema. Tiya nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, ini ang EU Agenda ha-8. Advokasya kontra HIV/AIDS sa Nortehan Samar ginpakurkusog durante pag-obserbar han World AIDS Day. Adin detalye nga na Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Padayon ang panalinguha sa Northern Samar Provincial Health Office pinaagi sa HIV/AIDS core team maibanan kundi man mapuypoy ang nagsasarang nga kaso sa HIV/AIDS diri ila sa norte nga dapit sa rehiyon kundi sa bug-os nga nasod. Sayo san mga pitadno ang pag-obserbar sa World AIDS Day kada primerong adlaw sa Disyembre para may pasamwak ang kaimportante sa paglikay ngan kun adaan na ang tawo sa sitwasyon kung paunan siya mabuligan din siya kakadto nano nga institusyon na niya duduokon para diri waraan sin paglaom. Durante san pag-obserbar na hibaruan nga tikang 2015 tubtub 2024 yaon 254 nga HIV cases ang naitalaan sa Norte San Samar, 40 ang sa tuig 2024 tikang Enero tubtub Disyembre. 218 sini ang kalalakian ngan 18 ang kababayenan. Ngan dila sa age group pinakadamo ang ada sa edad 25 tubtub 34, ginsundan sa 15 ngadto sa 24 anyos, ngan 35 tubtub 49 anyos. Ang pinakabata ada sa edad 19 ngan pinakaarog o lagas na edad 51. Kaurugan sa mode of transmission mao ang protected sex o wala proteksyon nga pakighilawas ngan kaurugan adton men having sex with men ngan by
bisexual. Yaon lat natapunan pinaagi san blood transfusion, sharing needles nga nanay nga da san anak. Sa talaan, yaon siyam nga namatay na. 47 nga bag-ula nga na-diagnose ngan an iba diri mga taga-norte pero didi sa NSPH Treatment Hub nagpa-test nga nakumpirmar nga positibo. Otro nga ginpahimatngon ni Manuel T. Harris, an HIV/AIDS manager kan counselor sa Northern Samar Provincial Hospital HIV Treatment Hub nga abrido ang ira opisina sabton nakakaabat sin mga simptomas ngan ginsasiguro nira nga wara mahibaro san ira proseso o bisan san kakilalan san tawo nga naduok sa ira para sa screening. Ang Provincial Hospital sa Norte San Samar pinaagi sa HIV Treatment Hub anyaon pinakakompleto nga proseso tikang san screening, testing, result confirmation, counseling, diagnosis ngan treatment ngan utro nga gipapatapod ang hulos nga confidentiality. Didasan programa durante san candlelighting pag-obserba sa World AIDS Day, ginpahamtang ni Dr. John Ezekiel Valera, an NSPH Medical Specialist 4, ang kaimportante san pag-obserba ngan san responsibilidad sa tanan nga sektor san kampanya kontra san pagkawarak san kaso san HIV/AIDS ngan iyagid pahimatngon nga ang probinsya ada san tama nga pitad pagpadukwag san advokasya ngan pag-ataman sabton mga nabibiktima. For all of us here, I think Northern Samar is one step ahead of our efforts to reduce the HIV burden and ensure that our local government is responsive to the needs. Didasan pabuling Dr. Joseph Stanislao, ang Chief of Hospital, otro nga iyagin pahinomdom, anya tanan nga iwasan ang pagpagawas sin diri tama o diri eksakto nga datos o istorya nga wara basaranan para liwat malikyan ang stigma diri sa parte sa nabibiktima pero labi na sa nasasakupan nga pamilya. Gintapos ang programa sa candle lighting, paghinumdum sadto nagkawara na tungod sa HIV/AIDS, ngan pagampo sadton adaya na naatubang sindakong ayat, ngan padayon nga naato san sakit. Ang pag-obserba sa World AIDS Day, inakaangkla sa tema World AIDS Day 2025, Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Kaminongnonghan Maasin City bumidahan National and Global Disaster Resilience Initiative. Adin report kan Bong Pedalino, Han PIA Southern Leyte. Sobra sa 5 katuig na karon nga si Maria Tisa Ramos, 42 anyos, ana sa mga ginbuhaton pagtabang sa planeta nga atong gipuyan. Nagpasyugda og mga lakang aron ang mosunod nga mga kaluwatan makasunod sa kalibutan nga puno sa pag-amping. Sa interview kaniya sa PIA, kung nano nga iya kining gihimo, niya pa siya kabahin sa kinaiyahan ug kung ang kinaiyahan mahanaw, siya usab mahanaw. Si Ramos kinsa tal nga taga Barangay Ibarra Dakbayan sa Masin, usa sa 7 ka mga finalist sa Women's International Network for Disaster Risk Reduction kun WIN-DRR Rising Star Award for the year 2025. Giorganisa sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for Asia and Pacific ug gipaluyuhan sa Government of Australia. Ang WIN-DRR Rising Star Award nagsaulog ingon man nagpasidungog sa mga kababayanan kansang mga ideya nakatampo sa mga hagit
sa bag-ong panahon. Mato ni Ramos nga kapin sa duha ka gatos ka mga salmot ang gipangpilian gikan sa kauhaan ug unom ka mga nasod og usa siya sa mga napili. Ang awarding ceremony sa WIN-DRR gihimo dito sa Bangkok, Thailand pagka Nobyembre 25 apan wala makatambong si Ramos kay midawat siya laing pasidungog sa Manila. Usa siya sa nakaangkon sa Philippine Resilience Award 2024 gumikan sa iyang pagka-co-founder sa Eastern Visayas Society of Native Tree Conservation o Youth for Resilience Network. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Agenda Ha-8. DepEd Borongan City gimbasinungganan ira mga partner nga stakeholders sa edukasyon. Ang detalye hini na report igahatag ni Bigong Banahan PIA Eastern Samar. Gintagan doon ni Governor Ralph Vincent R.V. Vardone ang dako nga papelhan bugos nga komunidad ha edukasyon ng mga kabataan durante ang partnership recognition and appreciation program ng DepEd Borongan City Division nga ginbuha ta St. Mary's Gymnasium ha Disyembre 1. Tugang panigov RV, ang maupay ng edukasyon, produktuhan pagburobligayhan ginikanan, mga magturdo, mga lokal nga opisyal o pribado nga sektor. Yan ensure na kami, hindi naman nalagyan ng visa, para maligan tayo na City of Borongan visa, kaya naman mga dito. We will not forget the City of Borongan. No, and hopefully, ito na pagburoblig. All of us. Ginpasidungga na programa ang kapin usa ka gatos nga partners kan stakeholders, lakip ang LGUs, NGOs, civil society groups ug media organizations nga padayon nga nagbuburoblig kapag uswag kan edukasyon ha syudad hiton Borongan. Naghatag liwatin pa sa salamat si Schools Division Superintendent Gorgonio G. Diaz Jr. kasi niring ang okasyon dili ila pagselebrar han nahuman nga mga proyekto kundi pagkilalahan sincero nga dedikasyon han mga partner ha pagpatukwag han edukasyon. Iya gindigunan nga ang handom han DepEd nga matagan ang kada learner hinusa nga safe ug maupay nga learning environment magiging posible la pinaagi han suportahan komunidad. Ang aktibidad nga magda-tema nga empowering education through partnerships, strengthening collaboration and celebrating shared success inasa kada tuig nga aktibidad han DepEd Borongan City Division para pasidunggan ang ida mga partner ng stakeholders. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, ini ang iyo. Agenda Ha-8. Christmas lighting ceremony sa Ormoc City nga lipa pa nga partehan Leyte naghataging karibong ngan paglaom yan ang kapaskuhan. Adi otron report ni Alit Reyes sa PAA Leyte. Usa-usa na nga nag-aabri nga nagpapalagahan ira mga giant Christmas tree ang mga bungtong ang syudadan probinsyan Leyte. Usa na dinhi ang syudadan Ormoc nga nagdumara ira giant Christmas tree lighting ceremony, naginupdan pahin parade of lights ngano sa nga concert hin mga music artists tikang ha Manila. Gidisenyo ang Christmas tree han Ormoc ni Kenneth Cobonpue, usa nga kilala nga sikat nga industrial designer halangyaw nga dinhi aton nasod. Sumalakan Cobonpue nga naging inspirasyon ang iya pagdisenyo ang kultura ngan lumad nga produkto han Ormoc ngan prominente ang flower bloom sa gidisenyo nga Christmas tree kundiin kilala hi Cobonpue ha iya mga flower motif ha iya mga proyekto. Yan siya tulong kapahin. Pantay kadre ang color green blue no only represent sa sea and ang green is ang earth. Kung ganang yellow orange muna siya ang sun. So ang pinaka-ubos na layer muna siya nag-represent sa nakalendahin na manlap sa lake Lanao o sa atong dagat ngayon sa atong palibot. Ang tunga nga layer na pagkita sa mga talong o mga mananap na punta tayo sa inyong grade sa Ormoc. Nung mahimundo mo siya, unsa ka mabungahon ang yuta sa Ormoc. O ang ibabaw na layer mo nag-represent sa langit. Tatanari, agila. Muna siya mo represent sa atong mga tamuho, pag-ampo o paglaon. O sa top una siya ang symbol sa Ormoc, ang kalatsutsi, na simple o elegante.
So muna siya ang atong Christmas tree. Labot na siya rin ormo kapati gihapon nga formal nga ginpasigahan ang mga Christmas lights habung tuhana karigara nga gamit anira primero nga sundang haira disenyo. Walay gihapon magpaurhi ang bungtuan tanawan gamit ang mga payong kumo disenyo samtang ang bungtuan palumpon in maanyag gihapon ang disenyo han ira giant Christmas tree. Tiya nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Gindumughan katawhan ang lighting o pagpalagahan Christmas Village ha Price Mansion Tacloban City naglabay nga Miyerkules sang gabi ang lighting ang Christmas Village ang ginuhulat permihan mga Taclobanon kada naabot ang bulan ng Desyembre nga sugad-sugad nagiging tradisyon na. Makikitaan ang mga matahan publiko ang ginahatag nga kalipay ang mga Christmas lights. Ang lighting o pagpalagahan Christmas Village ingkin pangundahan mismo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez kaupod ang iba pang konselan syudad ngan pipira nga Mayor San Leyte. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyong agenda Ha-8. DOST magpapahilo na hindag ko nga proyekto ha probinsyahan Biliran. Adan gitali kan Rodrigo Victoria, han PIA Biliran. Aron mapalikon ang kaluwasan, kalidad sa serbisyo publiko ug suporta sa siyensya ug teknolohiya sa probinsya, mipirma ang probinsyal nga pagamanan sa Biliran ug Department of Science and Technology Region 8 ug usa ka USAFRAC agreement niadtong Disyembre 2. Ang kasabutan gipirmahan ni DOST 8 Regional Director John Green Ocaña ang Provincial Board Member Bredo Canada III nga merepresentar kang Gobernador Rogelio Espina alang sa yutang pagatukuran sa bagong opisina sa DOST sa Biliran. Tumong nini nga mas mapaduol ang serbisyo sa teknolohiya ug siyensya sa katawan sa probinsya. Kasunod niini gipangunahan usab nila ni Director Ocaña ug Naval Mayor Gretchen Estefan Espina ang ribbon cutting, blessing ug opisyal nga pag-abli sa Water Testing Laboratory ug Naval Emergency Operation Center. Duha ka pasilidad nga nagtinguha sa paghatag og limpyo ug luwas nga tubig sa komunidad ug paspas nga pagresponde sa kalamidad ug emerhensya. Sa usamang adlaw gipangunahan usab ni Director Ocaña ang blessing ug inauguration sa Meteorology and Calibration Satellite Laboratory Services sa PSTO Biliran. Gipagayon usab ang paglagda sa Memorandum of Understanding uban nila ni DOST Forest Product Research and Development Institute Director Rico Cabangon ug Biliran Vice Governor Royston Espina para alang sa pagpalambo sa industriya sa agarwood production sa probinsya. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Nagdumaran Provincial Department of Health Office ng PIA Samar hinusa ka adlaw nga media sensitivity reporting on HIV/AIDS training sa Grand Royal Resort sa Catbalogan City didan Disyembre 3, 2025. Panuyo hini nga aktibidad in makabulig ha lokal nga media hapag aram hinusto ngan sensitibo nga pamaagi hapag ulat bahinhan HIV ngan AIDS. This activity will open our minds and kung paano natin i-present niya, especially sa media na side kasi sa rin pa man we really have to be careful gihapon especially when presenting the data. Kay usahay, di rin naiintindihan itong mga LGUs kung ano ba itong implication when you have this number. Lakip hini ang paghatag ha mga medyahin insakto, science-based, ngan etikal nga impormasyon para maproteher ang dignidad ngan katungod han mga tao nga may HIV, paglikay stereotypes, ngan pag-ubos han stigma. As defenders of truth, we play a crucial role in ensuring accurate, science-based, and ethical reporting. This training helps protect the rights and dignity of persons living with HIV, promotes a media environment that avoids harmful stereotypes and reduces stigma. It also aligns with the government's efforts to correct misinformation, normalize HIV discussions, and support prevention and treatment. Ginpresentar ha training and updates, trends, and statistics parte HIV/AIDS. Upod gihapon ng husto nga paggamit hin pulong ha pag-ulat, paghatag hin impormasyon may tungod han privacy, consent, ngan ethics kapag report han people living with HIV. Nagkaadag gihapon in Open Forum, nahatag hin message of commitment ngan key insights ang mga media. Sa media practitioner, dudublehin talaga natin yung pag-disseminate. Anong gagawin? Ang aktibidad in may tema nga overcoming disruption, transforming the AIDS response. Kasumpayhan pag-obserbahan World AIDS Day, yan ang nga tuig. Tikang hape is Summer Abyajan El Dabwet, ini ang iyo Agenda Ha-8.
Aton ratsada balita yana, Bangko Sentral ng Pilipinas ginaghatag publiko maging alerto ha peke nga mga kwarta yana nga kapaskuhan. City Health Office nagpahimatngon na pagitasan HIV/AIDS cases sa syudad. Ministry of Education ng Taiwan nagaaghatin mga Philippine foreign students nga mag-eskwela ha era nasud. Detalye hini nga mga baratsada hin balita masunod na. Hapag siguro nga maproteheran ang publiko kontra ha mga scam, ilabi na yan nga panahon han kapaskuhan, otro nga gintotdohan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, kung paunan o masasabtan ang tinuod ngan peke nga kwarta. Sagdo ni Kevin Delgado, Bank Officer 5 han BSP Tacloban, para mapanalipdan ang seguridad, makakabulig ang paggamit han fill, look and tilt method, agud mo sisahin maupay ang kwarta. Hasyahan nga pamaagi, ginkikinahanglan ang pag-abat habawbawhan peso bill, ilabinahan litrato ngan value papel hini tungod nga special paper nga may ada na iiba nga texture ang gingamit han mga peso bill nga sigurado makuri ang pagsubad. Kasunod naman nga pamaagi amo ang pag-usisahan peso bill ha malamrag nga lugar agud maklaro ang naka see-through nga watermark ngan BSP logo nga nanikatalo naman nga sagdon in pagkapot han peso bill hin pakiling agud maklaro gihapon ang rainbow effect hini ngan mapamatud-an ang pagkalehitimohan kwarta. Dugang gihapon ni Delgado nga kung nagduduha-duha o nagdududa man nga peke ang nakarawat nga kwarta, tigam ni ang mga detalyehan transaksyon ngan iniin kinahanglan ig-surrender ha pinakahirani nga police station o BSP Bank. Napakahalaga nito para maiwasan ang fraud at unsafe operators. Ibig sabihin, hindi lang ito advantage sa ilang tao, para ito sa bawat Pilipino. It's about making sure na ang bawat gumagamit ay protektado, may sapat na impormasyon, consumer first, ika nga. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita, ini hi Jasmine Kate Agosto, ini ang iyo agenda haotso. Ginpahurog-hugot han City Government of Tacloban, pinaagi han City Health Office ang era kampanya kontra han HIV/AIDS, haluyo han impormasyon nga mas sumitaas pa ni HAP hin mga apektado hini nga sakit. Hausa nga harampang ginpahayag ni Myla Garcia, HIV/AIDS Coordinator han City Health Office. Gintatagan ni hinduunan era kampanya ang may baruan ang nga tanan ang maraot nga epekto hapan lawas durot han HIV/AIDS o Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome. Hadatos sa City Health Office, 430 nga kaso ang na-record tikang Enero tutob Setyembre hanya na nga tuig. Kadam-an na napiktado in mga batanon nga 15 ngadto 24 anyos. Ginaaghatan City Health Office ang pagpatitinghan HIV test agud matagan diretsohin pagtambal nga diri na maglarag pahalawas ang virus. Gindudusog gihapon na advokasya ang Chuan ABC han paghirot. Kundiin A. Amo an awareness assurance, B. Be careful, C. Correct information, D. Drugs o paglikayan illegal nga droga, ngan E. Early diagnosis, treatment ngan education. Padayon ang paghatagan syudad hini nga mga impormasyon ng serbisyo agad masiguro ang kahimsughan katawhan. Ano itong mga pamagi para ma-prevent natin itong pagsarat na itong HIV, ABCDH? So ngayon din, yung kami kanina ang ABCDE para madali remember. Ang A, abstinence. So ayaw makipag-sex kung di rin mo kilala. Tapos ang B, be mo lang gamos or faithful to your partner. So dapat hindi mo kilala, hindi mo asawa, o hindi mo wala, may mamiliwat. Nato kita, kung diri talaga naiilog, nato kita ang C. So correct, tama nga paggamit, correct, and consistent use ng condom. So dapat, tututuan liwat kung ginalo pa, gamit ang condom. Tapos hindi, avoid drugs. Ngan, ang pagpakahuhog. Too much drinking of alcohol. Tapos NE, early diagnosis and treatment, tas early education gihapon. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita, ini hinarjas tukdukan work immersion student han Simeonocdol National High School. Ini ang iyo agenda haotso. Ginaghatan mga tinaglawas sa nasod Taiwan adtun mga Pilipino nga estudyante nga mag-eskwela halangyaw para ha mga pili nga kurso ngan mapabaskog pa ang partnership ha edukasyon ha Pilipinas ngan Taiwan.
Hausa nga information session han intense program han Taiwan gindumara Eastern Visayas State University. Iginsaysayhan mga tinaglawas sa nasabi nga nasod ang mga benepisyo nga pwede makuha han mga estudyante kung hirain mag-eskwela ha Taiwan. Partikular ha mga kurso nga nalilinya STEM o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sumala kan Tina Chang, Intense Program Manager nga damo nagihapon ang mga estudyante nga tikang ha Pilipinas nga ato na yanaha Taiwan nga naka-enroll han architecture o di man ngani engineering courses. Iginpapatapod nga mahumanan ira pag-eskwela, may ada naguhulat ha ira nga trabaho dito ha Taiwan. So we need those talented students, which are all of you. So that's the reason why we're here. Hopefully, we can attract you to come to Taiwan. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita. Ini Hero Saludo, work immersion student han Simbionoctol National High School. Ini ang iyo agenda ha utso. Naging mga limpuson ang paglunsad ng 20 pesos rice project habang tunyabong naging pangunahan ng Provincial Government of Samar o Puran Department of Agriculture ni dahang Desyembre 4 hayabang covered court. Ang mga residente ang temprano pa ng linya base makaangkon ng mura ng dekalidad o bugas na mapapalit na lahing tag 20 pesos kada kilo hailaro ng kadiwa ng Pangulo. Sumala ang Samar Provincial Agriculture Office mga 2,000 nga pamilya tikang hanapon nga barangay ang nakabenepisyo. Kada pamilya in pwede makakuha tugtog na 10 kilos tikang 400 sa sako nga supply. Sumala kan Francisco C. Rosaroso, Chief of Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Eastern Visayas, ang yamong naging pinakauna nga bungtungan probinsya nga may na PLGU initiated nga rollout ang 20 pesos rice project. Ito yung pinakauna na kung saan PLGU initiated kasi there are 3 modalities. Yung una, siyempre yung participation ng ating mga provincial local government units. So ngayon, ito na yung pagkakataon na nag-come in yung ating provincial local government units. So this is just the first dito sa Samar, no? Na ang LGU, provincial government, ang nag-i-initiate. Pinatapod naman ito sa Rosso nga maupay ang kalidad ng mga bugas ng kayahan LGU na masustener ini nga rice project. Well, there are some doubts na binabato sa government natin na hindi daw ito sustainable. But I think I would disagree because there are some safeguards na ginagawa ng ating mahal na Pangulo na maging sustainable na ito. That's why I was even amazed on the audacity of our government ngayon na mayroon talagang political will to really implement this 20 rice project ng ating mahal na Pangulo. Nagpasalamat naman mga taga-bungtuhan Yabong para hiling programa. Maraming salamat po. Nabutan pa ako ang presyo na 20 ang kilo. Maraming salamat po. Ikang PIA Samar, John Montecalvo, ini ang Agenda 8. Ha mga balita tikang ha News and Information Center han PIA Eastern Visayas, DILG 8, 8 nga LGUs pinasidunggan han National Subaybayani Awards. NMP, makarawat hin senior high school students para hin work immersion. Mga detalye hini nga sumat, igahatag ni Neil Lopido. News and Information Center. Pinasidunggan ang Department of the Interior and Local Government Regional Office 8 kumuusan based regional offices sa Bogos nga nasod durante ang gindumara nga National Subaybayani Awards. Mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga DILG Secretary John Vic Remulla ang nangunahan awarding ceremony nga ginbuhat sa Manila Hotel didahan November 26. Ini ni kaduhana nga pasidungog nga nakabot ang DILG 8 human makarawat ang parehong award na nakalabay nga tuig usa nga pagpamatuod ang maupay nga liderato han ahensya a performance innovation nga epektibo nga pagpatuman han mga programa han ahensya sa Sinerangan Visayas.
Kasumpay hini, walo naman nga local government unit sa Region 8 ang pinasidunggan como exemplar awardees. Ini pagkilala ang darayawon nga performance sa nasabi nga mga LGUs. Lakip hini nga LGU awardees ang Provincial Government ang Northern Samar, Provincial Government ang Southern Leyte, Provincial Government ang Samar, City Government ang Katbalugan nga Kalbayog, ha Provincial Samar, ngan Municipal Government ang Gamay, Katarman ngan Bubon ha Northern Samar. Regional Director Arnel M. Agabi ang DILG team ang nanguna ang pagkarawat ng awards, kaupod hira Assistant Regional Director Attorney Darwin Bibar, ngan Project Development and Management Unit Chief Engineer Jesus Jeremy Bagares. Ang back-to-back achievement ng DILG tinagpapakita ang ira hulos ng team-us nga paningkamot ngan kakomitido ha pag-promote ang transparent, accountable ngan participatory infrastructure governance habog-os nga sinirangan Visayas. Ang recognition inagpapakita gihapon ang dedikasyon ng rehiyon hapag siguro nga ang local government support fund projects inagdadara o naghahatag hin tinuod ngan panmaihaan ni kaupayan o kauswagan ha mga komunidad kasugbong ang mga LGU ngan field operating units. Ang Subaybayan Awards and tinuig nga recognition program han DILG nga nanunoy ipakita ang darayawon nga mga paningkamot ng DILG field offices ng LGU sa paggamit ng Subaybayan portal para hin transparent, accountable and innovative local governance han mga proyekto. Halain nga sumat ang National Maritime Polytechnico NMP in magpapatuman ang Work Immersion Partnership kasugbong ang Primona Holy Infant Academy Incorporated han Kananga Leyte para senior high school students hini Hailarom han Maritime Transportation Strand. Ang partnership inabugos pinaagin pagpirmahay hinusa nga Memorandum of Agreement ni NMP Executive Director Victor Del Rosario ngan Primona Holy Infant Academy Incorporated Administrator Geoffrey Capanas ni daha November 28 tayo NNP Office, Tacloban City. Hailarom han MOA ang NNP in ma-accommodate han students ngan teachers para han scheduled educational tours, benchmarking, familiarization visits ngan work immersion activities upon nan access sa training facilities, simulators ngan equipment hasulod han training complex han NNP. Tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini Henil Dalit Lupido ngan ini ang iwa agenda ha 8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkalinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tawo. Iyo may babatian, ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Kapag obserbahan World AIDS Day yan nga Disyembre 1, usag gihapon nga advokasya ang induduso amon paglikay han HIV/AIDS nga maipasa ang mga nagbuburod nga tuhan ira ginbuburod nga bata. Ang HIV o ang Human Immunodeficiency Virus in pwede mapasa no sa nga burod han nanay nga tuhan iya bata samtang nga burod pahiya. Kundi pinaaging kaangay nga pag-atiman, pupudan pagtumarhin antiretroviral therapy o ART, ang risgohan transmission tikang hananay nga tuha bata inaiibanan. Pero hindi garantiya. Ang virus in pwede may pasa nanay, pinaagi ha placenta. Durante gihapon ang pag-labor ng pagpanganak, pwede ma-expose ang bata ha duguhan nanay, ang kontaminado han virus o ipa nga mga body fluids o di man ngani, pagpasusuan nanay nga may ada HIV. Sanglit ko nagdadarano sa nga burod han HIV, kinahanglan iniin matratar diretso han antiretroviral therapy. Agon mapahamuba na ni hapan virus sa lawas. Ang bata naman paggawas, hindi papailarom hin preventive medication, ay yasyahan nga mga simana, kahumani panganak. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus, sinusa nga virus nga ginaatake ang immune system hanusa nga tawo. Hinungdan nga madali na sa katawo nga may ada hini nga virus maduktan hin sakit. Iyo pala nahibatian ang pinakaorhi nga impormasyon bahin han paghirot durante han pagburod. Tagihinaot kami nga kamoin magpabilin nga himsugan Panlawas nga makabulig ha pagpadukwag hanaton sosyedad. Para ha Istorya Panlawas. Ako hi May Hiban, inian iyo, Agenda ha 8. Sumat Panahon.
Ang forecast ang pag-asa nga ini nga bagyo Wilma ang magisyahan nga bagyo yana nga bulan ng Disyembre. Ginbabana-bana gihapon nga ini matama Eastern Visayas o di man ngani Hakaraga yana nga weekend kan magdadara hinuoran na Southern Luzon, Visayas nga Northern Mindanao. Labot lahini nga ginbabantayan nga bagyo ada paghihapon ang intertropical convergence zone hanurting nga parte hanasod ngan northeast monsoon nga magahatag hinpatsarang nga pag-uuran habugos nga nasod. Haluyo ini paginalirto nga andam kita nga tanan. Ti kang Weather Bureau han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Herubin Miñano. Ini aniyo agenda hautso. Editorial. Kada tuig hakata Disyembre 1 gintitigam na naton ang World AIDS Day, adlaw nga nakaalutaga para dumdumon ang mga tawo nga naduktan hin HIV and AIDS ngan hapaghatag hindoon gihapon han padayon nga hulga hini nga makamaratay nga sakit habugos nga kalibutan. Pero ang aton pagtigaman hini nga buruhaton indiri launta natatapos sa usa ka adlaw. Ang HIV and AIDS nagpapadayon nga ayat ngan diri natatapos sa usa lang nga pagsalinurog. Ini padayon nga ayat na kinahanglan masolusyonan han aton sosyedad hadlaw-adlaw. Hanaglabay nga mga katuigan padayon ang paghinitaas sa nihap han mga kaso hin HIV and AIDS. Diri laadton mga idaran kundi ang makangingirhat pati na ang mga kabataan. Sumalahan report han DOH, mas nga dumamo ang mga bago nga kaso hin HIV ang mga kabataan lakip na nadaha edad 10 nga 15 anyos. Ini nagsusumatahan makasurubong nga kamatuoran nga diri paghihapon eksakto ani baruhan publiko agud malikyan ang paglarab hini nga sakit. Ilabi na ang mga kabataan nga linghod pa kaupayan hunahuna ngan tanto waray gud hibaruhan kadelikaduhan nga diri maaram han epekto han temprano nga pakighilawas. Ang gobyerno indako ang parte nga gingkakaptan hapakigbisog agud atuhan ang epidemya han HIV and AIDS. Agud mapudgan ang padayon nga pagdamohan kaso kinahanglan nga pakusgon pa ang mga pitad agud tutdoan hinta mga impormasyon bahin han HIV ngan AIDS ilabi na gud ang mga kabataan. Ang mga comprehensive sex education programs sa mga eskwelahan en importante nga butang agud matagan hinggiya ang mga kabataan bahin han peligro nga darahan diri protektado nga pagigilawas ngan tiunan o makakalikay hini nga sakit. Ini indiri isyu moral ngan parte ha relihiyon kundi isyu panlawas nga kinahanglan tagan hin atensyon. Kinahanglan gihapon pakusgon han gobyerno ang programa partihan HIV testing ngan pagtambal hadton may ada na mga sakit. Ang regular nga panginano han HIV ngan ang madagmit nga access sa mga tambal in magpapahimubo han viral load han positibo nga individual nga nini makakabulig han pagsarang han sakit. Ang publiko ano ukan mga public hospitals ngan clinics inkinahanglan maghatag hin libre nga HIV testing ngan sumuporta ang mga individual nga may HIV ngan waray diskriminasyon ngan stigma o dautan nga pagpita han sakit. Kinahanglan gihapon siguro ng gobyerno ngan mga medisina para han HIV ngan AIDS in marakos ngan madali makuha han may sakit ilabi na ang mga kablas. Samtang ang mga mulupyo naman, indako ang papel nga kakaptan na pagsurapo ng pag-atohan HIV and AIDS. Una, kinahanglan ang mas hilarom nga pag-intindihin nga sakit. Diri natatapos sa pamati ang mga eksperto nga otoridad, kundi kinahanglan gihapon ang aktibo nga pagtutok ng pagpasarang hintama nga impormasyon. Kada tagsa haaton in may responsibilidad ka magpahayag ngan magyakan kontra han diri sakto nga impormasyon ngan pag-intindi upod na ang diskriminasyon nga kung nakakalit han sakit nga HIV and AIDS. Usa pa nga ayat o ngan angay natin buhaton ng kada tagsa ang pagsaranghin kultura hin pagpaid ngan pagkarawat ilabi na han mga naduktan na hini nga sakit. Kaudgad gunman han mga biktima hini nga sakit nakaka-eksperyensya hin diskriminasyon ngan asya pa nakakadugang han ira pag-antos sa kinabuhi. Ang mga kabataan importante nga maging responsable ngan maaram han mga bubuhaton sugadhan diri protected nga sex o iningani nga diri protektado nga paghihilawas nga amo ang panguna nga hinungdan han pagsarang han HIV. Rason nga kinahanglan maging responsable ha iyo mga bubuhaton sugad han paghingitahin sakto nga impormasyon bahin na panlawas ng reproductive health. Ini indiri la kay himang rawon parte ha moralidad kundi parte gihapon na panlawas ngan katalwasan.
Hakatapusan ang World AIDS Day indiri launta asya nga paghinumdom agud likyan ini nga makamaratay nga sakit. Ang pitad kontrahan HIV and AIDS in kinahanglan magtikang niya na mismo nga ipadayon adlaw-adlaw kaya eksakto nga hibaro pagburublig nga nang suportahan tanan nga sektor tikang ha gobyerno mga health workers kutob ha ordinaryo nga mulupyo mapupud nga naton ang paglarab ng pagkitaas sa mga kasuhan HIV and AIDS ngan makabot ang tinuha nga talwas ngan mahimsog ang kabubuwason han kada tagsa. Para han editorial, ako Herayan Arinto, ini ang iyong agenda ha-8. Iyo pala himbatian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat aniyo pagupod hamon ini nga edisyon. Kamin magpapabili nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan ng rehiyon. Hasta sunod nga gayon, ini ang iyo Agenda 8. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haos, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.